Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Hello, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Lilay. Ang ibabahagi ko po ngayon ay nangyari taong 2018. Bale, Sabado po nun. Lagi kaming nagkikita noon ng mga barkada ko at naglilibot-libot. Bandang hapon yon, kumakain kami sa bahay ng kaibigan ko. Habang kumakain kami, may nadinig kaming tumakbo sa kabilang patubig. Bale, Sir Kira, may patubig kasi doon sa likod ng bahay ng barkada ko. Kaya naririnig namin yung mga takbuhan doon sa kabila, which is papunta sa amin. Hindi na lang namin pinansin yon kasi nagkakatuwaan nga kami. Sabi pa nga nung isang kabarkada ko, baka raw may naglalaro doon kaya may tumatakbo, na sinang-ayunan naman ng isang tropa na si Lance. Tignan kaya natin, makisali tayo. Sabi niya na sinang-ayunan ko naman. Bandang 7:00 na nang matapos kaming kumain. Pagkain yon na may kasamang bardagulan. Tapos nun, nag-aayaan na ngang magpunta sa sinasabi nila. Naglalakad na kami nun, nang marinig naman namin na may sumigaw ng napakalakas na ikinagulat talaga namin. Kaya naman napatingin kami ni Lance. Sabi pa niya, bilisan na daw namin. Kaya naman nagsitakbuhan na kami papunta doon sa kung saan namin nadinig yung sumigaw. Tinignan namin yung paligid at napagtanto namin na parang motel pala yung inaakala naming bahay. May lumabas pa nga doon na lalaki na medyo may edad na rin. Sinabihan niya kami na umalis na raw kami ron at baka daw mapagdiskitahan pa kami. Sinunod na lang namin siya. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Sa paglalakad ay nakarating kami sa kanto. Tapos naisipan namin na bumalik na lang. Naglalakad na kami noon ulit nang biglang may sumigaw sa isa sa mga kasama ko. Nag-echo pa nga yung sigaw niya. Tapos may sumaway sa amin. Napagkamalan pa ngang ako yung sumigaw. Samantalang nananahimik lang naman ako at nakatingin sa langit. Biglang may lumabas na babae sa isang kubo. Hindi namin alam na may nakatira pala doon at mukhang may ginagawang kung ano. Hindi na lang din po namin inalam kung anong ginagawa niya doon. Pagkasaway sa amin, may lumabas pa na isang lalaki na may hawak na aso. Nagulat ako nung bitawan niya yung aso. At kung ano man ang iniisip nyo, ay yun nga ang nangyari. Hinabol kami ng aso, kasabay nung lalaking nakahubad. Minura pa kami nito. Lagot daw kami sa kanya kapag nahuli niya kami. Nahuhuli ako sa pagtakbo, Sir Kira. Kaya talagang sobra-sobra yung takot ko nun. Pero binalikan ako ni Lance. Hinawakan niya yung kamay ko at sabay kaming tumakbo. Pakiramdam ko nun, anytime madadapa ako. Pero sa kabutihang palad naman ay hindi. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay ng barkada namin. Hingal na hingal kami nun. Walang kumikibo at nagsasalita sa amin. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsalita yung kaibigan namin. Hindi tao yung mga yon, pre. Nagkatinginan kaming lahat nun at talagang bigla kaming napadasal. Napatanong pa ako kung
Hindi kaya nasundan tayo nun? Sumagot lang si Lance. Hindi. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nun ay nagsiuwian na kami, Sir Kira. At lagi na rin po naming iniiwasan yung lugar na yon. Pero nagtataka pa din po kami kung sino at kung ano yung mga yon. Ikaw ba, Sir Kira? Ano sa tingin mo yung humabol sa amin? Tao ba yun o hindi? Sana po ay mapasama ito sa mga mainanarrate nyo. Salamat po. Magandang araw po, Boss Kira. Pati na sa mga nakikinig. Ako pala si Ali. Recently ko lang po kayo na-discover sa Spotify. Naghahanap kasi ako ng bagong mapapakinggan. Kasi parang umay na ako sa music at playlist ko. Pag-search ko ng horror, ay yung podcast mo ang una kong nakita. Bata pa lang ako. Sobrang sensitive na ako sa paligid ko. Aware din dito ang mga magulang ko dahil mahilig ako nun magkwento sa kanila ng mga nararamdaman ko. Naniniwala naman sila sa akin dahil madalas nga ay binabangungot o nagsisleep paralysis ako pagkatapos kong makaramdam. Sobrang chill lang gumalaw. At mukhang walang pake o walang interes ang madalas na reaksyon ng mukha ko. Gaya nga ng sinasabi ng mga nakakakilala sa akin, ay mabilis akong makiramdam. Lalo na sa mga taong hindi nakikita ng iba. Actually po, hindi naman ako direktang nakakakita. Sobrang lakas lang talaga ng pakiramdam ko kapag may kakaiba sa paligid. Madalas ay alam ko lang kung nasaan sila banda. O kung ano yung suot nila. Alam mo yung babaeng nakadress na naglalakad sa mahangin na lugar, tapos naiwan yung dulo ng dress niya? Ganon. Nakikita ko na may nakasalubong o may naglalakad kasi kita ko yung dulo ng damit o parang usok na puti. So start na po tayo sa kwento. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya dito sa Ortigas, Pasig. Halos 2 taon na po ako dito. Since luma na po yung building, alam ko na agad na may chances ng paranormal activities na nangyayari dito. Isang hapon, mga 5:30 nun, sakto akong nag-lockout. Nagsabi ako sa isa sa mga katim ko na magsi-CR muna ako bago bumaba. Dahil sabay kami lagi nitong lumabas ng building. Itago na lang natin siya sa pangalang Shane. 10 years ko na siyang kakilala dahil tropa ko siya simula first year college. After ko mag-time out sa cellphone ko, ay dali-dali akong lumabas ng opisina namin. Sa totoo lang, meron naman kaming CR sa loob. Kaso nga lang, sira yung lock nito. Napaparanoid ako na baka may mag-open ng pinto habang nasa loob ako. Madami pa naman kaming ka-office mate na lalaki. Kaya yung sa labas na CR ang ginagamit ko, sa tapat mismo ng elevator. Pagpasok ko, ginawa ko na yung dapat kong gawin. Habang nasa loob ako ng unang cubicle at nagpa-flash, biglang may bumulong. Ali! Hindi ito yung bulong na malapit sa tenga ko. Ito yung bulong na malakas na madidinig ng kahit na sinong nasa loob ng CR. Pero hindi ako kinabahan o natakot nung oras na yon. Kasi alam kong boses ni Shane yon at niloloko lang ako. Bago din kasi siya bumulong, narinig kong bumukas yung pinto. Na-confirm kong siya nga yun dahil ngiting-ngiti siya paglabas ko. Pagkatapos nun, ay normal naman ang lahat. Dating gawi. Yung paulit-ulit na nangyayari sa isang taong nagtatrabaho. Pero makalipas ang ilang linggo, ay nadinig ko na naman yung bulong na, Ali. Pumasok ako isang araw
Nagsabi si Shane sa akin na naka-leave daw siya. 8:30 ang start ng work namin. Gaya ng nakagawian, ginawa ko ang pang-araw-araw na ginagawa ko sa opisina. Bandang 10 a.m., nakaramdam ako ng pagkaihi. Dahil na din sa malakas na aircon, ay madalas talaga akong lumabas para mag-CR. Pagpasok ko ng CR, parehong walang tao sa 2 cubicle. Pumasok ako sa pangalawa. Humina kasi ang flash doon sa unang cubicle nitong mga nakaraang araw. Nung nagpa-flash na ako, narinig ko na naman na may bumulong ng "Ali." At gaya ng una kong narinig, boses yun ni Shane. Hindi ako nagulat o nagpanik man lang habang nakatapak ako sa flash. Naisip ko agad na hindi tao yung bumulong, lalong-lalo nang hindi si Shane dahil naka-leave nga siya nung araw na yon. Nakumpirma ko nga na boses lang yon at walang nagsambit nito. Kasi nang lumabas ako ay walang tao sa kabilang cubicle at sa harap ng salamin. Wala din naman akong nadinig na pumasok sa loob ng CR habang nasa loob ako ng cubicle. Maingay kasi yung pinto nun kapag binubuksan. Noong nasa station na ako, habang nakaharap sa computer, ay iniisip ko yung nangyari. Sa tagal ko nang nakakaramdam, ay ngayon lang may tumawag sa pangalan ko. Ginaya pa ang boses ng kakilala ko. Iba kasi yung kilabot pag ganon, lalo kapag narinig mo nang tinatawag nila yung pangalan mo. Madalas kasi ang natatandaan ko lang ay nakikita ko sila sa peripheral view o nakakasalubong. Nag-decide ako na kapag magsi-CR ulit ay papakinggan kong mabuti yon dahil baka naiwan lang ang boses ni Shane sa pandinig ko. At ang huli sa naaalala ko o pandinig ko ay ang bulong niya sa pangalan ko. Tapos naisip ko na din na dahil nga wala siya ay bigla kong nadinig yung boses niya. Lalo at sanay na ako na palagi kong naririnig yung boses niya sa tagal namin na magkaibigan. Pagkaraan ng ilang oras ay nakaramdam ulit ako ng pagkaihi. Lakas loob akong pumasok sa CR kahit wala akong kasama o kasabay sa loob. Kahit nasa isip ko pa rin yung nangyari kaninang umaga. Hindi nga ako nagkamali. Papalabas na ako ng cubicle noon nang marinig ko na naman yung bulong. "Ali!" Boses ulit yun ni Shane. Sigurado akong boses niya yun dahil gaya nga ng sinabi ko kanina, 10 years ko na siyang kakilala at sobrang kabisado ko na yung boses niya. Hindi pa rin ako nagpakita ng pagkataranta at normal pa rin ang lakad ko paglabas ko ng CR. Pero sa loob-loob ko, talagang kinikilabutan na ako kasi malinaw ko siyang narinig dahil nga inabangan kong pakinggan yon. Gusto ko na lang mag-CR sa opisina namin. Pero gusto ko ulit marinig yun sa pangatlong pagkakataon. Bandang 5 p.m., kinailangan ko ulit mag-CR. Pero sabi ko, last na talaga. Kapag narinig ko pa ulit yung bulong, 100% sure na totoo na talaga yung naririnig ko at hindi guni-guni lang. At hindi nga ako nagkamali. Tuwing nasa loob ako ng cubicle, ay nadidinig ko yung bulong ng pangalan ko. Hindi ko na makompose na chill lang dapat ang postura ko at pati na ang reaksyon ng mukha ko. Para akong natutunaw na nagsisimula sa mga paa ko dahil sa sobrang kilabot. Gusto kong bilisan ang paglalakad pero hindi ko magawa dahil nga sa panginginig ng tuhod ko. Sa ilang taon ko kasi na nakakaramdam ay unang beses yon na may tumawag sa pangalan ko. Pagkaraan ng ilang araw ay sa loob ng opisina na ako nagsi-CR. Hindi ko na muna ikinuwento kay Shane yun at sa team ko para hindi sila matakot. Pero nag-decide akong ikwento yon lalo na kay Shane kasi ginagaya yung boses niya. At ayun, hindi na siya nag-CR mag-isa doon sa labas. Kailangan may kasama siya lagi.
Ayaw niya kasing mag-CR talaga dun sa loob dahil napapraning din siya na hindi nakalak yung pinto. Madalas sabay kami ni Shane mag-CR o di kaya naman ay yung iba naming ka-team na babae. Pero may pagkakataon na kahit may kasama ako, ay nadidinig ko pa rin yung bulong ng pangalan ko. Ali. May isang araw noon na nag-CR kami ni Shane after namin mag-lunch. Tapos na ako at nasa harap na ng salamin. Nag-aayos ng buhok habang si Shane naman ay nasa loob pa rin ng cubicle. Nang marinig ko na naman yung bulong. Ali. Patay mali siya lang ako nun. Pero sa loob-loob ko, kinakabahan na ako. Hinintay ko si Shane na lumabas ng cubicle. Tinignan kong maigi yung mukha niya. Tinignan kong maigi yung magiging reaksyon ng mukha niya. Kasi baka siya lang ulit yun at niloloko na naman ako. Pero wala siyang naging reaksyon. Normal lang siya na lumabas ng cubicle. Kapag kasi nagloloko yun, hindi talaga siya nakakatiis. Natatawa siya agad. Kinabukasan ko na sinabi sa kanya na kahit may kasama ako sa CR, ay nadidinig ko pa rin yung bulong. Tinanong ko siya kung may nadinig ba siya. Sabi niya, wala raw. Sa ngayon, hindi na talaga ako nagsi-CR ng mag-isa doon sa labas ng opisina namin. Sinusubukan ko, pero hindi ako makaihi. O kaya naman, biglang nanginginig yung tuhod ko. Mas gusto ko na lang na mapraning na hindi nakalak yung pinto ng CR sa loob ng opisina, kesa mapraning kung kailan ko ulit maririnig yung bulong ng pangalan ko. Ali. Yun lang po, Boss Kira. Thank you po sa pagpili sa experience ko na to. Kahit first time ko lang mag-share sa ganitong platform. God bless po at ingat po lagi. Hi, Boss Kira. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Subakay. Kwento ko lang po itong karanasan ng tito ko sa pinagtatrabahuhan niya dito sa Pangasinan. Itago na lang po natin si tito sa pangalang Tito Jan. Nagtatrabaho po si Tito Jan sa Masahe Verde dito po sa Pangasinan. Isa po siyang therapist doon. Isang araw daw po, mga 12 p.m. Mag-isa lang daw siya nun. Habang nagsasampay daw siya ng towel, nung pabalik na siya, bigla daw may huminga sa tenga niya. Paglingon niya, wala naman daw ibang tao. Nagtingin-tingin pa siya sa mga pwedeng pagtaguan. Pero wala talaga siyang kasama. Nung ma-realize niya yon, lakad takbo siyang lumabas sa pinagtatrabahuhan niya. Ikinuwento niya raw yon sa kaibigan niya na doon din nagtatrabaho. Sabi nito, meron daw talagang nagpaparamdam doon. Maging sila daw ay napagparamdaman na nun. Hindi nila alam kung ano o kung bakit ito nagpaparamdam. Basta hindi na lang daw sila nagpapaiwang mag-isa doon sa pinagtatrabahuhan nilang yon. Ito po yung second story ko. Karanasan ko po ito sa bahay ng lola ko. Bale, dalawa po yung bahay na tinutuluyan namin. Yung isa po, doon talaga kami nakatira. Tas yung kabila naman, doon po kami nagsi-CR. Wala po kasing banyo dito sa tinutuluyan namin. Kaya doon sa kabila, doon kami naliligo at naglalabas ng mga sama ng loob. Isang araw po, sinabihan ako ng lola ko na maligo na.
Hindi kasi ako naligo kahapon nun. Pagkuha ko ng damit at susi, pumunta na ako dun sa kabilang bahay. Pagbukas ko, tumambad po sa akin yung kakaibang katahimikan doon sa bahay na yon. Bigla akong kinilabutan. Panay ang tingin ko sa hagdan. Ang weird lang kasi para bang may nakatingin sa akin mula doon. Pagpasok ko ng CR, dumumi muna ako bago naligo. Maya-maya, may narinig ako na parang may nagbukas ng pinto. Natahimik ako noon at nakiramdam. Nung maliligo na ako, para bang bigla akong nakarinig ng mga batang nagtatawanan. Inisip ko nung una baka sa kabilang bahay lang yon. Pero nung pakinggan kong maigi, para pala itong nasa itaas. May second floor kasi yung bahay na yon, Boss Kira. Nung patapos na akong maligo, nadinig ko naman na parang may naglalakad sa itaas. Kaya naman nagmadali na akong lumabas nun. Minadali ko na rin yung pagligo ko. Lumabas na ako nun at inilak ko agad yung pinto. Nakalimutan ko pa nga yung tuwalyang isinabit ko sa upuan dahil sa takot ko. Yun lang naman po, Boss Kira. Pasensya na kung maikli at hindi gaanong nakakatakot itong mga kwento ko. Pa-shoutout naman po sa kapatid ko dyan na si Caitlin. Maraming salamat po, Boss Kira. God bless po. Hello, Sir Kira. Magandang araw po sa inyo. Nais ko lang din po sana makapag-share ng kwento. At sana isang beses ay madinig ko ang sarili ko namang karanasan sa channel nyo. Hindi ko na lang siguro babanggitin kung saan ang lugar ko. Simulan na po natin. May maliit po akong sari-sari store na noong nakaraang taon lang nagsimula. Nagbutas lang po kami ng maliit na bintana sa may terrace namin na nakaharap sa ginagawang subdivision. Habang dumadami ang mamimili, ay palaki din ng palaki yung pabutas ko doon sa pader namin at halos sakupin na nga din ng tindahan yung buong terrace namin. Inaabot kami ng hanggang 2:00 ng madaling araw bago magsara. At 5:00 ng umaga naman, magbubukas ang asawa ko para sa mga customer namin na maagang pumapasok sa trabaho. Karaniwang customer ko talaga ay yung mga construction worker na nagtatrabaho sa may harap lang namin. Medyo matagal na din po kaming nakatira doon at wala naman kaming nararamdamang kakaiba talaga. Meron lang na nakasanayan na naming ingay, yung sa tuwing hapon. Mga 5 hanggang 6 PM yon. Madaming bata sa likod ang naglalaro palagi. Malakas palagi ang mga boses nila, kaya naman alam namin na mga bata nga yon. Yun po ay nung panahon na wala pa kaming tindahan. So nung maisipan nga naming magbukas ng tindahan, karamihan sa mga pinamili namin ay mga chichirya at candy na para nga sa mga bata. Pagbukas pa lang namin, Sir Kira, madami na agad bumibili. Kumbaga, masasabi kong successful agad ang tindahan dahil halos araw-araw na kami kung mamili. Nakakapaikot na rin ang puhunan dahil palaging ubos talaga ang kape at dilata. After a week, doon lang namin napansin na kakaunti ang bawas ng mga candy na para sana sa mga bata. Yun bang mga gummy worms, tapos mga fruity candies at lollipop? Napag-usapan namin yun minsan at sabi nga rin ng asawa ko ay bihira din ang bata na bumibili sa kanya.
Pero araw-araw pa din naman naming nadidinig yung mga ingay na yon. Yun ngang ingay ng mga bata sa hapon. Pinakapatay na oras po kasi namin ay nagsisimula ng 4:00 ng hapon. Lumalakas ulit yon ng mga 6 p.m. onwards. Pag ganoong patay na oras, nasa loob lang kami ng bahay. Sakto kasi na nasa harap ng tindahan yung init ng araw. Kaya hindi kami tumatambay sa tindahan pag ganoong oras. May isang beses na nadinig ko yung ingay ng mga bata. Lumabas ako para silipin sila. Ang kaso pagsilip ko, wala ni isang bata ang nasa harapan namin. Yung mga ingay na nadinig ko kanina, bigla ding nawala. Tinakbo ko agad kung nasan yung asawa ko at ikinuwento ko sa kanya yung tungkol nga doon. Kaso ang sabi lang niya, baka raw hindi ko lang naabutan. Baka raw nagtakbuhan na palayo. Medyo nagduda tuloy ako sa sarili ko. Inisip ko na lang na baka nga hindi ko naabutan yung mga bata sa labas. Lumabas na lang ulit ako ng bahay at nagbantay ng tindahan. Hindi lang talaga madami ang bumibili, pero may paisa-isa naman. May mangilan-ngilang mga bata rin. Kaya nakumbinsi ko rin ng sarili ko na baka nga hindi ko lang talaga sila naabutan nung una. Mga bandang 8:00 ng gabi, nakatambay na sa harap ng tindahan namin yung mga manggagawa sa site. Mga 4 o 5 yata sila nun. Nandun lang sila nakaupo sa gilid at nagyoyosi. Maya-maya, may tumawag ng pabili. Lapit naman ako nun, sabay tanong ng, "Ano?" Pero pagdating ko doon sa harap, wala yung bumibili. Sumilip pa ako sa labas. Tapos nakita ko nga doon sila kuyang manggagawa. Kaya tinanong ko sila kung sila ba yon. Hindi naman daw. At wala din naman daw silang napansin o nadinig na bumibili. Natawa pa nga sila sa akin. Niloloko ko daw sila. Hindi ko na lang pinansin. Kasi madalas din talagang mangyari yon. Yung akala ko lang may nadidinig ako, tapos wala pala. Nangyayari din sa asawa ko yon. Kaya naman tinatawanan lang namin. Minsan pa nga may dumadaan lang sa harap at may kausap. Akala ko agad may bibili na. Basta may mga ganoong pangyayari lang talaga. Pumasok ang buwan ng November. Mas lumakas ang tindahan namin. Kinailangan naming maglagay ng CCTV kasi nadali kami nung scam sa GCash. Yun bang may nagpapakash out? Dahil busy noon, tapos nagmamadali yung customer, hindi pa na-check yung confirmation text kung magkano, naibigay na yung pera. Tapos nung makita-kita namin, piso lang pala yung isinend sa GCash namin. Di okay naman, naikabit namin since portable lang naman yung binili naming CCTV. Wala namang kakaiba nung mga unang araw na maikabit yung CCTV. Pero may isang beses na bigla na lang nag-review yung asawa ko ng footage. Sabi niya kasi, meron daw siyang nadinig na tumawag ng pabili sa kanya. Imposible daw na nagkamali lang siya nun ng dinig. Dahil malinaw na malinaw daw sa pandinig niya, yung mahabang, "Pabili po," na boses ng isang batang lalaki. Pero pagharap naman daw niya, walang tao sa harap ng tindahan. At nun nga pong nire-review na namin yung footage, wala namang na-record yung CCTV na nagsabi ng pabili. Pero mapilit talaga yung asawa ko. Meron daw siyang nadinig talaga dahil nandun lang naman siya at nag-aayos ng paninda. Napatitig ako noon sa cellphone kung saan namin pinapanood yung footage. Nakailang ulit kong pinanood yung record. Doon ko napansin na pagharap pala ng asawa ko mula sa inaayos niyang paninda, ay unti-unting naggalawan yung mga panindang inaayos niya. Hindi ko alam kung nakita niya yon. Pero dahil fresh pa yun nun, yung nangyari na yon, hindi ko na lang sinabi sa kanya. Ayoko din kasing magkatakutan pa kaming dalawa. Dahil dalawa lang po kaming magkasama nun sa bahay. Pasensya na po kung hindi ko ma-share yung video.
Nasira din kasi agad yung memory card noon dahil yung freebie na memory card lang ng CCTV yung gamit pa namin noon. Hanggang dito na lang po muna, Sir Kira. Pasensya na po kung magulo ang pagkakakwento ko. Kayo na lang po muna ang bahalang mag-edit. More upload pa po sana. Ito lang kasi ang nagiging libangan namin kapag walang masyadong nabili sa tindahan. More power po. God bless and thank you.